Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang posibilidad na si XRP ay umabot po sa presyong $100. Oo, tama po ang narinig ninyo, $100 kada isang XRP. Kapag nangyari ito, marami pong hodlers ang pwedeng maging instant milyonaryo. Ayon po sa isang crypto veteran na si Ginong Armando Pantoja, hindi po sapat ang yumaman lang. Ang mas mahalaga ay paano mo mapapanatili ang yaman na yan. Dahil kung hindi mo alam ang tamang diskarte, baka sa isang iglap lang ay mawala rin ang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga next steps na kailangan po natin gawin kung sakaling sumabog nga sa XRP papuntang $100. Kaya para sa mga Pinoy traders at investors dyan ni XRP ay mahalaga po ito. Dahil ang tamang kaalaman at diskarte ang siyang magtatakda kung magiging one time big time ka lang o tunay na financially free habang buhay. Yan, bago pa tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung paano po natin malalaman kung magkano ang sapat para sa atin. Ayon po kay Ginoong Pantoja, ang pinakauna po nating kailangan gawin ay ang alamin ang tinatawag na freedom number. Ano nga ba ito? Ito ang halaga ng pera na kailangan natin kada taon para mabuhay ng komportable ayon po sa lifestyle na gusto natin. Halimbawa, kung kailangan po natin ng 100,000 pesos kada buwan para sa mga gastusin ng bahay, pagkain, travel, savings at saka personal goals, i-multiply po natin ito sa 12. Yan, times 12. Ibig sabihin, ang freedom number mo ay nasa 1.2 million pesos kada taon. Pero ayon po kay Ginoong Pantoja, doblehin mo ito. Hindi para gumastos ng bongga, kundi para may buffer ka para sa emergencies at saka inflation. Kaya kung 1.2 million pesos ang kailangan mo kada taon, dapat 2.4 million pesos ang target mo. Kung converted sa dollar, mga $42,000 per year ang goal mo para masabing financially free ka. Ngayon ay bakit hindi mo dapat galawin ang principal na investment mo? Kapag kumita ka na ng malaki, halimbawa ay dahil sa XRP ay umabot sa presyong $100, ang pinaka-importanting rule ay huwag mong gagalawin ang principal investment. Ibig sabihin ay kung bumili ka ng XRP na nagkakalaga ng 500,000 pesos noon at naging 50 million pesos na ito, huwag mong uubusin lahat. Ang dapat mong gawin ay gumawa ng portfolio na kumikita ng passive income. Pwede ito sa pamamagitan po ng staking rewards, dividends, interest income o real estate. Sa ganitong paraan, kahit hindi mo na hawakan ang pangunahing kapital mo, patuloy ka pa rin kikita. Ito ang tinatawag na sustainable wealth. Ayon po kay Ginoong Pantoja, ang pinagkaiba ng panandaliang yaman, yan po ang pinagkaiba ng panandaliang yaman sa pamana sa mga susunod na henerasyon. Ngayon ay kailan po natin dapat planuhin ang ating exit strategy? Sabi po ni Ginoong Pantoja, ang pagkakamali ng karamihan ay nagpaplano lang. Yan, nagpaplano lamang po kapag may pera na. Maling diskarte po yan. Ang tama ay magplano po bago pa man umakyat si XRP. Kailangan po natin na isulat ang ating plano at hindi lamang po basta ideya. Ilista natin kung kailan po tayo magti-take profit. Saan po natin ilalagay ang perang yan? Paano po natin ito gagamitin para ma-sustain ang ating lifestyle? At higit po sa lahat, i-test natin ang plano natin habang hindi pa sumasabog sa XRP. At bakit? Kasi nandyan na ang pera at mataas ang emosyon. Dito, kadalasang pumapasok ang maling desisyon. Ngayon ay posible ba talagang umabot sa presyong $100 itong sa XRP? Ngayon nasa $2.21 pa lamang sa XRP. Para marating po ang $100, kailangan po nitong tumaas ng halos 4,425%. Ibig sabihin ay kung may 10,000 na XRP ka ngayon, magiging worth
or magkakahalaga po ito ng $1 million o mahigit 57 million pesos. Sabi ng ibang analyst, pwedeng mangyari ito as early as 2025. Pero ayon po sa iba tulad ni Barrick or Barisi, posibleng sa pagitan po ng taong 2034 hanggang 2040 ito mangyari. Depende ito sa mga factors gaya po ng regulatory clarity at saka institutional adoption. Dagdag pa ni Claver, managing director po siya ng DAG, kahit umabot pa ng $100 si XRP, wala pa rin kwenta ang lahat kung mali ang diskarte mo. Pwede ka pa rin mawalan kung padalos-dalos ka sa mga financial decision mo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung sakaling tumaas nga sa XRP ng hanggang $100, ito ay isang rare opportunity para sa maraming Pinoy na makaalis sa hirap ng buhay. Pero gaya nga ng sinabi ni Ginoong Pantoja, walang silbi ang yaman kung hindi mo alam kung paano ito pangalagaan. Tayong mga Pinoy, kadalasan ay first-time investors pa lamang sa crypto at sa totoo lang, konti lang ang may maayos na financial plan. Kaya malaking bagay ang video na ito para ihanda ka sa posibilidad ng biglaang yaman. Kung mapaghandaan mo ito ngayon pa lang, pwede kang maging hindi lang milyonaryo kundi isang financial role model para sa pamilya mo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, hindi imposible na umabot sa XRP sa $100. Pero ang tanong, handa ka ba? Handa ka bang hindi lang yumaman kundi mapanatili ang yaman mo? Ang pera ay parang alon sa dagat. Kapag dumating, kailangan mong marunong lumangoy para hindi ka matangay. Kaya habang wala pa si XRP sa $100, gamitin natin ang panahon para magplano, matuto at maging disiplinado. Hindi lang puro hype, dapat may wisdom din. Kaya mga ka-crypto, anong plano mo kung sakaling biglang sumabog sa XRP? At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.